Magandang araw mga boss. Pakinggan niyo yung problema nito. Bukod sa hirap siya umakyat at matigas itong clutch at magalaw, pakinggan niyo. O di ba? Ang unang problema niyan is itong bushing niya. Pwedeng panggalingan ng ingay at yung galaw ng clutch pedal mo. Gamit itong combination ko na number 12, luwagan ko muna itong nut dito sa bushing niya. Tapos isunod ko naman itong bolt na number 12 dito sa baba ng clutch housing. Pag maluwag na yan mga boss, pwede nyo na yung kamayin para mas mabilis siyang matanggal. Tapos isunod nyo naman dyan yung holder ng fluid line na nakabracket dito sa clutch pedal housing nyo. Bali dalawa yung bolt na nakalagay dyan mga boss sa bracket niya, sa baba yung isa. Medyo masigip yung position kaya Phillips screw yung ginamit ko mga boss. Kaya ang diskarte nyo dyan, pag naluwagan nyo na, kamayin nyo na lang para mas mabilis yung matatanggal yung bolt gaya ng ginagawa ko. Ayan para hindi kayo mahirapan. Pag okay na, dito naman sa ibabaw ng housing ng clutch pedal nyo, nandyan yung number 12 na bolt. Ayan medyo masipit dyan mga boss dadagdagan nyo lang ng kaunting tiyaga para hindi kayo nababagot o hindi kayo naiinis. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang diskarte dyan, pag naramdaman yung maluwag na, tigilan nyo na, kamayin nyo na, dukutin nyo ng kamay nyo. Kontrahan naman yan mga boss may nut yun Ilagay mo yung combination wrench mo sa bolt, sa ulo, tapos yung nut, kapain mo, tsaka mo ngayon kamayin sa pagtanggal, katulad ng ginawa ko. Yan na yung nut, ditanggal ko na, di ba? Tapos nakikita mo yung bolt, di ba? Hugutin ko na ngayon yung bolt. Ayan na, tinanggal ko na. Pag okay na, gamit ka ng plier hose, tanggalin mo itong primary hose mo, yung daanan ng fluid. Ayan yung tinanggal ko. Ayan. Patuluin mo ngayon yung fluid niyan, mga boss. Kasi marumi na rin yung fluid nito, kaya papalitan ko na rin. Pag wala nang tumutulo, tsaka mo ngayon luwagan itong fitting, gamit ka ng number 10 na open wrench. Basta lagi mo tatandaan, kapag maluwag na at kaya mo kamayin, kamay mo na para mas mabilis mo matatanggal yung mga tornilyo. Di ba? Tapos pwede mo na ngayon tanggalin itong clutch pedal housing mo. Mas maganda kasi tanggalin mo ng buo itong clutch pedal housing mo kaysa isa-isahin mo sa pagtanggal. Mas mahihirapan ka. Kaya binuo ko pagtanggal niyan Gamit ang plier, ang una mong tanggalin is itong return spring niya dito sa clutch pedal. Tapos gagamit ka na number 12 na open wrench, luwagan mo yung nut dito sa push rod. Ayan mga boss yung niluluwagan ko. At dahil alam ko medyo matigas pihitin itong push rod, kaya gumamit ako dyan ng plier. Ayan ang gagamitin kong paluwag para mas mabilis kong matanggal itong push rod. At pag tanggal na mga boss, kung makikita nyo yung bushing niya, ayan tinatanggal ko masyado na siyang maluwag at kalug na. Kaya ang gagawin ko dyan, syempre naman papalitan ko. Bibili ako ng bago. Ayan na yung bagong bushing mga boss Nakita nyo naman yung problema, di ba? Maluwag pa rin kahit may bago na. Kaysa palitan ko yung clutch pedal o kaya ipamashishop ko, may diskarte ako dyan na matagal ko nang ginagawa sa ganyang problema. Kung sa gawa nyo hindi tumatagal, sa akin tumatagal, taon tinatagal nung sa akin pag ako nag-repair. Panira nyo lang yung salitang, bukas sirahan na yan. Inggit lang kayo, mga panira nyo lang yan. Ito sa pedal, malaki din yung butas. Hindi ko rin yan papamashishop. Lalagyan ko yan ng bushing na bakal, yung eksakto kung may pasok itong pin niya para mag-lock. Isa rin yan sa mga reason kaya makalug itong pedal niya. Kung makikita nyo yung pin lock niya, di ba? Makalug na Ilalapit ko para masilayan nyo. Yan, nasilayan nyo na. Dito naman tayo sa primary clutch niya or clutch master. Gamit ang snap ring plier mga boss, tanggalin nyo yung lock ring niya. Pag nahirapan kayo, sikwatin nyo ng flat screw. Ayun ang pinakakatulong nyo para mas mabilis yung matanggal itong lock ring niya. At kung makikita nyo mga boss, stack up yung push rod dyan, hinihila ko dyan hindi ko matanggal Ang gagawin ko dyan, iipitin ko yan ng plies, tsaka ako ngayong papaluin pababa para bumitaw itong push rod niya. Tignan nyo mga boss, papaluin ko. Ayan, tanggal na, di ba? At kung mapapansin nyo, yung loob nitong primary clutch nyo, kinalawag na siya ng husto at medyo matigas itulak. Itong repair kit niya sa loob. Ituktok ko mga boss para lumabas itong repair kit niya. Kung makikita niyo yung repair kit namagana yung goma niya. Kaya pag tinapakan yung clutch pedal, may mga time matigas siyang bumalik. Kaya pag paakyat na tempo, nangyayari, nag-i-slide kasi nga mabagal bumalik itong repair kit dito sa loob ng primary clutch nyo dahil nga sa magana siya. In short, nakabito ka na sa clutch pedal pero yung push rod mo mabagal bumalik dahil nga sa magana yung goma ng repair kit mo. Ganun.
Pansin nyo ba yung lagayan ko ng pin, yung busing niya bakal nilagay ko at dito naman plastic. Dahil maluwag yung busing, sinapian ko rin siya ulit ng plastic din. Sabi ng basher sa reel, hindi tatagal yan, bukas sira na yan. Pag ikaw ang gumawa, siguro bukas sira na yan. Pero pag ako, hindi masisira dahil nasubok ko na yan. Hindi lang minsan, maraming beses ko nang ginawa yan. Kaysa bumili ako ng buong clutch pedal o kaya pa-machine shop ko na mas malaki din ang bayad pag nagpa-machine shop ka, o di ganyan na lang, simple lang, tapos na. Hindi nyo lang alam, natuwa nga yung may-ari niyan eh. After siyang maloko, kahit papaano ngayon nakatipid siya. Biro mo nagpagawa siya ng starter lang, carbon, pinalitan, 4,700. Hindi ka na nahiya sa balat mo, sumingil ka ng ganung kalaki, yun lang ang ginawa mo. Tapos pag nag-remedyo ako, galit na galit ka. Kasi nga, pwede naman remedyo, pinapalitan nyo kagad ng bago. Sa bagay, masarap kumita ng pera na malaki, no? Tapos papakain mo sa pamilya mo. Sarap yun. Kaya ito, galing pa ito ng Bulacan. Imbis na sa inyo nagpapagawa dyan, dumayo pa dito. Dinamay nyo pa ako. Balik na nga ako sa trabaho. Mga boss, bago nyo ilagay itong bagong repair kit, linisan nyo muna itong primary clutch nyo or clutch master. Gagamit kayo dyan ng pinong liha. Matanggal nyo lang yung kumapit na kalawang o kaya yung konting gaspang. Okay na yun mga boss. Tsaka nyo ngayong banlawang maigi. At pag malinis na, pwede nyo nang ilagay itong bagong repair kit. Pag nilagay nyo yung bagong repair kit, mga boss, basain nyo muna siya ng fluid. Ganon din itong loob ng clutch master nyo, babasain nyo rin yan ng fluid, mga bossing, bago nyo ilagay itong bagong repair kit nya. Ayan, salpak nyo lang siya dahan-dahan, mga boss. Huwag yung bibiglayin, baka magasgas yung goma. Pag okay na, pwede mo nang ilagay itong pusad nya kasama yung lock ring. Gamit ka ng lock ring plier. Ipitin mo lang naman yan para lumit. Tapos pag tumapat na sa lock, tsaka mo bitawan. O, diba? Pumasok na siya. Tsaka mo yun ilagay na itong clutch pedal mo dito sa push rod. Ayan o, yung pin, ilagay mo yung pin. May busing na yung pin yan mga boss ha. May bago ng busing. Bakal yung nakalagay dyan. Kung napansin nyo sa video, makikita nyo yun, nung nilalagay ko yung kulay blue na busing, mapapansin nyo yung nilagay kong steel na busing dito sa clutch pedal. At dito sa pin, sa push rod, huwag nyo kalimutan yung cutter pin ilagay ha. At pag okay na, pwede mo na siyang ilagay dito sa housing niya. Siguraduhin mo maayos yung pagkakalapat mo mga boss para hindi kayo mahirapan pag nilagay nyo yung pin niya dito sa bushing. Siyempre naman, pahiran nyo ng grasa itong bolt pin niya para sigurado kayo na hindi siya magkaroon ng ingay dito sa bushing pag tinapakan nyo yung clutch pedal. At pag okay na, inailagay nyo na itong bolt pin dito sa clutch pedal o ilagay nyo yung number 12 na nut niya. Siguraduhin mo lang mga boss na ayos yung pagkakahigpit nyo dito sa nut niya. Pag okay na, pwede mo nang ilagay itong isang bolt sa clutch master mo. Number 12 yung bolt na yan mga boss, bolt and nut yan, kontrahan, kaya higpitan mo yan ng maayos. Tapos dito naman sa clutch pedal, meron niyang return spring, gagamit ka ng plier, ikalawit mo lang yan mga boss. Tapos pag okay na, pwede mo nang ibalik sa dati niyang position itong clutch pedal assembly mo. At pag okay na, ang una mong ilagay dyan yung bolt sa taas, number 12. Ayun ang unahin mong ilagay. At pag naisalpak mo na, isunod mo naman itong bolt dito sa baba. Number 12 din yan mga boss. Ayan Dalawa lang naman yan taas, baba. At pag nailagay mo na yung dalawang bolt, ilagay mo naman dyan yung hose ngayon dito sa primary clutch mo. Huwag mo kalimutan yung clamp ilagay. Pati itong fitting, ilagay mo na rin. Gagamit ka dyan ng number 10 na open wrench. Basta lagi mo tatandaan, sigurado ka sa bawat ihigpitan mo para hindi ka magkakamali. Pag okay na, dito ka naman sa bolt sa taas, ilagay mo yung nut niya. Ayan yung pinakita ko. Bolt and nut yan mga boss Medyo masikip talaga yung position dyan. Kaya nga lagi kong sinasabi sa inyo, sasamahan nyo lagi yan ng tiyaga. Kaysa naman mapagastos kayo ng malaki. At pag mahigpit na yung bolt sa taas, dito naman sa baba, higpitan nyo rin. Number 12 lang din ang gagamitin nyo dyan mga boss na wrench. Tapos dito naman sa fluid line mo, naka-bracket dito yan sa housing ng clutch pedal mo. Pwede kang gumamit ng box wrench sa number 10, pwede rin Phillips screw. Pag okay na, lagyan mo na ng clutch fluid mo itong reservoir niya. Tapos magbe-bleed ka ngayon. Ipapump mo itong clutch pedal, tapos nakadiin ka, tsaka mo ngayon luluwagan itong nut dito sa fitting mo. Ayan yung pinatutulo ko. Tapos bombahin mo siya ulit. Tapos i-steady ka ulit. Tsaka mo ngayon luwagan yung fitting niya. Palabasin mo yung hangin. Pag buo na yung fluid na lumalabas, okay na yon. Ganun lang mga boss at maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea. At kung maaari, huwag niyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat. I-check ko na kung maingay pa itong clutch pedal, kung matigas pa, at kung makikita nyo malambot na siya mga boss. Maraming salamat.